Good morning, KM. Happy Mother's Day sa lahat po ng mga nanay. Bago po tayo magsimula, batiin po muna natin yung ating mga katabi. Ayan, batiin po natin sila. Tayo po ba ay pinagpala ngayong araw? Amen. Sige po, bago tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin ng personal sa Panginoon. Ipagpasalamat po natin ang araw na ito. Panginoon, magandang umaga po sa inyo. Kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa inyo pong kabutihan sa aming mga buhay. Salamat Lord dahil ikaw ang nagdala sa amin dito upang patuloy kami ay magpuri sa iyo at maranasan ang inyong kabutihan. We thank you Lord sa strength at ganoon na rin sa buong isang linggo kung paano mo kami ay pinatnubayan, tinulungan sa aming mga gawain, sinamahan sa lahat ng oras, sa kalungkutan o kasiyahan. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay ibinabalik namin sa inyo ng may pasasalamat. Sa umagang ito, Panginoon, ikaw ang aming maitaas at ikaw rin ang aming maranasan. Naniniwala kami, Panginoon, na nandito ka upang kami ay samahan. Ikaw ang nagdala sa amin upang ikaw ay patuloy na marinig. Ikaw ay patuloy na upang patuloy kaming may matutunan mula sa iyo. Alam namin, Diyos, na mahal mo ang bawat isa sa amin. At kung ano man, Panginoon, ang dahilan ng iba pa naming mga kasama, Panginoon, inilalapit po namin ito sa inyo. Hinihingi po namin ang pagsama mo sa kanila, ang pag-iingat mo sa kanila, Panginoon. At kung sila man ay papunta rito, ingatan mo rin sila, Panginoon. Hayaan mo na ang umagang ito ay maibigay namin sa inyo ang aming lakas, ang aming puso, ang aming pag-iisip. Ang oras na to ay para sa iyo. Nais ka naming purihin, nais ka naming sambahin sa espiritu at katotohanan. Kaya naman sa umagang ito, nagpapakumbaba kami at humihingi ng tawad sa lahat ng aming mga sala. Ano man ang aming mga ginawa, inisip, sinalita na hindi naging kalugod-lugod sa inyong harapan, patawarin niyo po kami. Nawa, Panginoon, ay tanggapin mo ang aming pagsamba, ang aming pagpupuri sa inyong makapangyarihang pangalan, dahil ikaw ang aming Diyos na mabuti. Salamat po sa inyo, Panginoon. Ang lahat ng ito ay dinadalangin namin ng may pasasalamat sa tanging pangalan lamang ni Jesus. Amen, amen, amen. Bago po tayo mag-awitan, basahin po muna natin ang salita ng Diyos mula sa Awit 95. Awit 95. Lalabas din po yan. Meron po ba? Excuse lang. Sabi po sa Awit 95, tayo na't lumapit kay Yahweh na Diyos, siya ay awitan ang batong kublihan. Atin ngang handugan, masayang awitan, tayo na't lumapit sa kanyang presensya na may pasasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak, sapagkat si Yahweh, siya ay dakila't makapangyarihang Diyos, ang dakilang haring higit sa sinuman na dinodiyos. Yan, salamat po sa salita ng Diyos. Sa ating pong pag-awit, gamitin po natin ang ating mga kamay. Bagamati ilan lang po kami, kayo po ang backup namin. Masaya po tayo umawi para sa Panginoon. Purihin ka, Panginoon, sa lahat ng iyong mga gawa. Sambahin ka, O Diyos, sa lahat ng panahon. Sa saya o kalungkutan, kawalan o kasaganahan, sana ko at kabiguan, ang biyaya mo ay nandyan. Mabuting Diyos,
sa lahat ng panahon. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Ikaw ay laging tapat sa akin. Napakabuti mo. Purihin ka, Panginoon, sa lahat ng iyong mga gawa. Sambahin ka, O Diyos, sa lahat ng panahon. Sa saya o kalungkutan, kawalan o kasaganahan, sala ko at kabiguan, ang biyaya mo ay nandyan. Mabuting Diyos, napakabuti mo, Panginoon. Ikaw ay laging tapat sa akin sa lahat ng panahon. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Ikaw ay laging tapat sa akin. Napakabuti mo, Panginoon. Ikaw ay laging tapat sa akin lahat ng panahon. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Ikaw ay laging tapat sa akin. Napakabuti mo. Yes, Lord. Sa bawat oras, sa lahat ng dako, silangan, kanluran, timog, hilaga, lahat ay magsabi, mabuti ang Diyos. Sa bawat oras, sa lahat ng dako, silangan, kanluran, timog, hilaga, lahat ay magsabi, sa bawat oras. Sige po, awitan natin Panginoon. Silangan, kanluran, timog, hilaga, lahat ay magsabi, sa bawat oras, sa lahat ng dako, silangan, kanluran, timog, hilaga, lahat ay magsabi, purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Sa saya o kalungkutan, kawalan o kasaganahan, sala ko at kabiguan, ang biyaya mo ay nandyan. Mabuting Diyos. Minsan pa. Come on. Thank you, Lord. Mabuting Diyos, napakabuti mo. Come on, sing this. Yes. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Ikaw ay laging tapat sa akin. Napakabuti mo,
panahon, napakabuti mo. Di ka nagbabago, ikaw ay laging tapat sa akin. Napakabuti, napakabuti, napakabuti mo. Yes, Lord. Salamat sa iyong kabutihan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Dahil ang Diyos ay tunay na mabuti. Ano man ang sitwasyon ng ating buhay, ang Diyos ay mabuti. Amen, di po ba? Kahit kailan hindi nagbago ang ating Diyos na sinasamba. Siya noon, ngayon, at bukas. Para po sa mga nanay, meron po akong word na gustong i-share sa inyo. Sabi po sa Lucas 1:45, ikaw na sumasampalataya ay lubos na pinagpala, sapagkat magkakaroon ng kaganapan ang mga bagay na sinabi sa iyo ng Panginoon. May mga bagay ba sa inyong buhay na ipinangako ang Panginoon? Bawat sa atin na nananampalataya sa Kanya. Mahal na mahal ng Diyos. At alam niya yung sitwasyon, kalagayan mo sa bawat araw. Kung meron mang ipinangako sa iyo ang Diyos, mangyayari yon. Naniniwala po ba tayo? Amen. Ang buti ng ating Panginoon. Kaya naman sa oras na ito, oras ng pagsamba. Pagkilala sa kanyang kapangyarihan, kabanalan, at pagmamahal niya sa atin. Kaya inaanyayahan ko po ang bawat isa, umawit po tayo ng mula sa ating puso. Wala man tayo sa tono, nalilimutan man natin yung mga lyrics, ang mahalaga, inaawitan mo ng may pagmamahal ang ating Panginoon. Kaya ko po sanang marinig ang mga boses ninyo na tunay na umaawit sa ating Panginoon. Dahil siya ay tapat at banal. Panginoon, tanggapin niyo po ang aming pag-aawitan. Dahil ikaw ang aming Diyos na banal na kinikilala. Salamat, Panginoon, dahil binigyan mo kami ng pangako na alam namin na tutuparin mo sa iyong tamang panahon. Hayaan mo na sa umagang ito, maipadama din naman namin sa iyo, Panginoon, ang aming pagmamahal. May tapat na puso na aawit sa iyo at itataas ang inyong makapangyarihang pangalan. Holy Spirit, we invite you in this place. Be with us today. We worship you, Jesus. We love you. Thank you for your unconditional love. Pagkamat nagiging matigas ang ulo namin, patuloy kang nagiging tapat sa aming mga buhay. Kinikilala namin na ikaw ang aming Diyos at tagapagligtas sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon. Mabuti kang Diyos. Sa'yo ang aming awit. Dinggin mo ang puso ng mga bawat isa, Panginoon.
kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Awitan niyo ang Panginoon. Ikaw, O Diyos, ang aming alay. Yes, Jesus. We worship you. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Panginoon, ikaw lang ang nag-iisang Diyos. Sisigaw ng aming mga puso, ikaw ay aming mahal. Dahil ikaw ang Diyos na tapat sa aming mga buhay. Salamat sa iyo, Panginoon. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. We love you. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw. Minsan pa, awitan mo ang Panginoon. Ikaw ang nag-iisang Diyos. Kay aming sinasamba, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan. Tinataas namin ang iyong dakilang pangalan, Panginoon. Hallelujah! Sa iyo po ang papuri, Panginoon. Sa iyo ang aming awit. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin
praise you. Amen. Sige po, tayo po yung manatiling nakatayo at sa presensya ng Panginoon, let us pray. Heavenly Father, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa panibagong araw na ito na kaloob mo sa amin. Salamat Lord sa malakas na pangangatawan, sa provision na kami po ay iyo pong pinagkalooban na makarating dito sa aming church. We pray Lord na ikaw ang patuloy na manguna sa bawat isa. I-bless mo po Panginoon yung aming pong pananambahan ngayon. And we pray, Father, na ikaw po ang manguna sa aming pag-aaralan ngayon. We invite the presence of the Holy Spirit to be in our midst today. Tanging ang salita mo lamang, Panginoon, ang aming matutunan. At Panginoon, sa oras na ito, dinadalangin din po namin ang aming mahal na pastor, si Pastor Joash, na ngayon ay may sakit. We pray, Lord, na pagalingin mo siya, bigyan mo siya ng sapat na pahinga, bigyan mo siya ng kalakasan, at manumbalik, Lord, yung kanyang sigla. And maging sa buong family niya, Lord, kayo ang patuloy na mag-bless. Pinapasalamatan din namin, Panginoon, ang buhay ng mga nanay namin na kasama namin ngayon at yung mga hindi namin kasama ngayon. We pray, Lord, na kayo ang mag-bless sa buhay ng bawat isa. Salamat, Panginoon, sa mga nanay na nagbigay ng buhay sa amin. Kayo, Lord, ang patuloy na manguna at mag-bless sa kanilang mga buhay. Maraming po salamat, Lord. We offer everything to you and we lift up everything to you. Ang church na ito ay para sa iyo lamang at ikaw lamang ang maghahari sa church na ito. Maraming po salamat. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. Okay, magandang umaga po. Bago po tayo umupo ay atin munang kamayan, kamustahin at tapik-tapikin ang ating mga katabi. Sabihin mo, mas maganda ka pa sa araw ngayon. Okay, sige po, maaari na po tayo makaupo. Masaya po ba tayo? Excited ba tayo mga kapatid? Ayan. Alright. Ngayon pong umaga ay sineselebrate din natin ang Mother's Day. So kung may katabi kang mother, ay i-greet mo naman ng Happy Mother's Day. Ayan, Happy Mother's Day po sa mga nanay natin. Maraming salamat sa Panginoon sa kanilang buhay. Ayan. Sige po, pwede nating i-flash sa screen yung ating... Practicing ko lang. Ay, ano ba to? Ayan, ayan, okay. Alright. Sa mga hindi po nakadalo last week, ngayong May, ang ating pong overall na tema ay tungkol sa unity. Ano po, kung naaalala niyo po nung February, nag-start po tayo niyan, February, March, April. Pero specifically ngayong May, last week, pinasimulan tayo ni Kuya Topper. Ang topic natin ngayong May, ngayong buwan ng May, ay yan pong topic na yan, cultivating unity. So, kung atin pong pagbubulayan yung salitang cultivating, ano po ba ibig sabihin ng cultivate? Ibig sabihin, sa pagtatanim, pag sinabing i-cultivate ang lupa, pagyamanin, patabain, palakasin, palaguin. No? Pag sinabing i-cultivate, no? I-prepare. Yan po yung ibig sabihin ng mag-cultivate. At ang ating po pinag-aaralan ngayon ay yung paanong palalaguin, patatatagayin, palalakasin ang pagkakaisa o yung unity. Ano po? Mamaya po, igagrab ko yung opportunity, baka lang malimutan ko, ang problema dito sa term na unity, nagamit siya sa politika dito sa bansa natin. Kaya ang nangyari, yung mga tao na hindi nag-a-agree doon sa political side na yon, nagkaroon tuloy ng pangit na bahid yung konsepto ng unity. Ano? Yung pagka sinabi tuloy na unity ngayon, pag Pilipino ka, subukan nyo po mag-interview kung meron kayong kamag-anak na Chinese, kaibigan na Chinese, South Korean, Japanese, sa taga-ibang bansa, tanungin nyo sila ng unity, ang papasok sa kanila, unity. Problema sa Pilipinas, kapag napaka-powerful, yan po kasi yung pinag-aaralan namin sa sociology, ang matindi, napaka-powerful ng terms, may naitanim na tuloy siya sa utak ng tao na parang pag-unity, politika. No? Para bang dahil merong political group at ngayon ay nagbubuo ulit sila ng panibago na namang, kasi election na naman next year eh. Local election na naman next year, no? Para talagang ginawa ng negosyo kasi yan eh. Parang cycles eh. No? Kaya gusto ko pong i-point out na ang ating pinag-aaralan ay walang kinalaman sa politika. Sayang kasi yung term na unity kasi napakaganda ng mensahe niya
Pero ang problema ngayon, pag sinabi mo yung unity, magkausap ka ng high school, college student, sabi mo unity, pagtatawanan ka minsan. Para bang, politika. Kasi parang mako-connect dun sa ating mga politicians sa Pilipinas. Pero sayang kasi napakaganda ng mensahe ng unity. So yun po yung una kong gustong i-clarify o i-disclaimer ngayong umaga. Ang pag-uusapan po natin ay pagkukultivate ng unity sa body of Christ. Tayo po yon, yung body of Christ. Tayo pong mga Kristiyano. At napaka-importante po ng unity sa buhay Kristiyano kasi kung wala ho tayong unity, ay wala po rin tayong patutunguhan. Hindi po tayo mag-grow. Hindi tayo, at hindi lang po yung growth kasi ang mindset ng iba, ang growth ay dadami yung church. Hindi ho. Hindi ho lalalim ang ating pananampalataya, yung ating faith, hindi magiging matibay kapag wala tayong unity sa isa't isa. So napaka-importante po ng topic na ito. Kaya ngayon, hindi na lang siya, kung napansin nyo, hindi na lang siya knowing unity or pag-alam kung ano ang unity. Hindi na lang siya alamin natin kung anong unity. Hindi na ganon. Ang ating pinag-aaralan ngayong month na to ay patatagin, palakasin, palaguin natin, i-cultivate natin ang unity sa ating church. Amen po ba? Amen. Salamat sa Panginoon. Okay, mag-review po muna tayo. Last week si Kuya Topper ay ang verse na ating pinag-aralan ay Ephesians 4:1-3. Pa-flash ko lang po siya dyan. Dun sa mga hindi nakadalo, wala pala siya dyan. Sorry. So, ang gagawin ko po ngayon ay magre-read aloud ako mamaya ng verses. Pero kung kayo po ay may cellphone o may notebook at hindi po kayo nakadalo last week, sulat nyo po sa cellphone nyo, Ephesians 4:1-3. Yan po yung pinag-usapan last week na tinuro sa atin ni Sir Topper. No? Isa po ding teacher yan, si Sir Topper. Ngayong umaga, ang ating pagbubulayan ay patungkol naman sa, mamaya pala, papakita ko sa inyo yung verse mamaya sa Philippians. Pero, pagbulayan muna natin kasi ang ating pag-aaralan ngayon ay nasa Book of Philippians. At kahapon, habang ako ay nagpe-prepare, naisip ko idagdag, pag-aralan natin yung ano bang background nitong town of Philippi. No? Ang Philippi po ay isang lugar. At medyo may pagkakapareho sa Philippines. Alam naman natin ang history ng ating bansa na ipinangalan kay King Philip ng Spain. Pero ito pong King Philip na ito, mamaya papakitala ko sa inyo, ay hindi po yung King Philip na yon. Ito po ay mga Romans. No? Mamaya papakilala ko sa inyo. So, maliit po yung ating nandito sa picture. Yung mga nandito po, baka po pwede kayong tumingin doon. Pero yung red na arrow, yan po ang Pilipinas. Dito po sa TV natin, nandito rin. Ito pong red na arrow na to, yan po ang Pilipinas. At ito naman pong isang ito ay yan po ang Greece. Yan. Ang Greece o ang mas kilala natin sa Griego, yung Griego yung mga tao, yung Greek. Pero ang Greece po ay part ng European Union. So kung makikita nyo po sa ating mapa, ito po ay Russia. Teka, dito ako titingin. Ito pong taas na to ay Russia, tapos ito po Sweden, Norway, Finland. Itong nasa taas na yan, Scandinavian countries. Dito sa bandang baba, makikita nyo dyan ang Belarus, Ukraine, Poland, Austria, Germany, Denmark, United Kingdoms. Ito po ay France at Spain. So ganyan po siya kalayo sa atin. No? Pero ang Philippi ay matatagpuan sa bandang itaas ng Greece. No? Doon po ang tawag na ngayon sa lugar na yan ay Kavala. Yan po yung dating, dyan po nakalocate yung Philippi. So, gusto ko pong ma-realize ninyo na kapitbahay niya itong nasa itaas na North Macedonia at Albania. Yung meron po ba ditong second year high school? Pinag-aaralan pa ba yung sa high school ngayon, yung Florante at Laura? O, di ba yung kaharian ng Albania sa Florante at Laura? Ayun yun. Yun yung reference noon, yung Albania, no? Nawala. Sorry. Paki-back na lang tayo. Ayan, okay. Yan. So, dito po, dyan po located ang Philippi. Ano po? Gusto ko pong ma-realize nyo, balik po tayo ng kaunti, gusto ko pong ma-realize nyo dito sa mapa na ito na yun pong Middle East na sinasabi, Saudi Arabia, Iraq, Iran, Syria, nandito po saan ba yung ito? Nandito po sila. Ayan. So, ang gusto ko pong ma-realize nyo, from this area, ay nag-travel si Paul papunta dito sa pataas dito.
No? So gusto ko po kasing makita niyo yung movement ng ministry ni Paul. Ang sabi ng mga scholars, si Jesus kasi 3 taon lang yung kanyang ministry. Ano po? 3 taon meaning 3 taon siya nag-share ng gospel, nag-disciple, 3 taon. Kasi after that 3 years, pinako na siya sa krus. At si Paul ay walang direct, technically speaking, wala siyang direct link kay Jesus Christ. Na-meet niya na lang si Jesus Christ sa Acts 9. Makikita niyo dyan na na-meet niya na lang si Jesus Christ dahil nagpakita sa kanya. Pero after na yon nang mapako si Jesus Christ. So technically speaking, walang relasyon talaga technically si Paul at si Jesus compared kay kay Jesus at kay Peter. Kasi si Jesus at si Peter, marami sila, pati yung 12 disciples niya, nakita-kita sila sa bangka, kasama niya sa mga... Si Paul, hindi ganon. Pero, sa mga Bible scholars, si Paul ay may isang napakalaking role kasi si Paul ang siyang nagpakalat ng good news o ng gospel ng salvation ni Jesus Christ sa maraming lugar. At itong si Paul, meron ako napanood na documentary ng National Geographic. Siyempre, ito ay scientific yung approach nila, hindi religious. Sinasabi nila na si Paul ay hindi basta-bastang tao. Siya ay, kumbaga parang, pag inisip kasi natin yung missionary, parang malumanay, parang mabait, parang medyo mabagal kumilos. Doon sa perception ng mga researchers, sinasabi nila na si Paul most likely ay isang taong very athletic. Ibig sabihin, siya ay, kasi bakit very athletic? Ano lang to ha, wala to sa Bible ha, ano to, research nila to. Ina-assume nila na si Paul ay very athletic, malakas ang pangangatawan, bakit? Ikaw ba bugbugin ng bugbugin? Pag binasa ninyo ang epistles of Paul, lagi siyang binubugbog. Abay, pag ikaw nabugbog ng isang beses, parang ayaw mo na. Pero si Paul, kaya niyang tiisin yung sakit ng katawan. So most likely, malakas ang kanyang pangangatawan. At lagi rin siya kasing wanted. Si Apostle Paul, lagi siyang wanted. Kahit saan siya magpunta, pag binasa niyo yung Book of Acts, lagi na lang siyang nakukulong, tawag dito, na hinahabol, gustong ipapatay. Yan, ganyan ang naging buhay ni Apostle Paul. So yan po ang town of Philippi. Ano po? Okay. So forward po tayo sa mga background events. Ano po bang meron dyan sa town of Philippi? Okay. Sa Book of Acts, sa Book of Philippi, which is basically, pag sinabi pong epistle, ito pong mga sumusunod na Galatians, Romans, ito po yung mga sulat ni Apostol Pablo sa mga churches na kanyang itinanim sa mga lugar na ito, sa Corinthians, sa Colossians, sa Philippians, sa Ephesians. Ito po yung mga lugar, no? Ephesus, Philippi, Colossus, mga lugar po yan, no? So ito pong mga lugar na ito ay sinulatan ni Paul at according sa mga Bible scholars, ito po ay sinulat nung panahon na siya ay nakakulong. No? Every time. So pag inisip niyo yung dami ng mga sinulatan niya, ang assumption ay ganun karaming beses siyang nakulong. Kasi sumulat siya sa Galatians, ibang kulungan. Sumulat siya sa Ephesians, iba na namang kulungan. So parang daming beses na nakulong nito. Kaya ang assumption ng mga scholars, na researchers, na sociologists, anthropologists, siguro si Paul, malakas na tao siya. Hindi siya basta-bastang paika-ika na matandang missionary na whatever. During his heyday, si Paul most likely ay talagang maliksi. Alam niyo yung parkour? Alam niyo po, yung parkour po, yung tumatalon-talon sa mga building. Yan. Meron po ako napanood na documentary na ganun ang kanilang perception o depiction kay Paul. Kasi hinahabol siya eh. Lagi siyang hinahabol eh. So parang, yung parkour po yung parang kunwari, di ba po mga flat yung bubong nila? Hindi naman ho ganun yung bubong nila eh. Ang bubong ng mga bahay nila, di ba ho, semento? So parang tatakbo-takbo siya, tapos tatalon siya doon. Parang mga pinapanood nyo sa mga Mission Impossible, Tom Cruise, ano pa ba, mga Daredevil, na mga pelikula, ano pa ba, Spider-Man, yung tumatalon-talon sa building. Pero uulitin ko po, depiction lang ho yun. Wala ho sa Bible na, tumalon si Paul mula sa gantong building. Wala pong ganun ha, walang ganun. Sinasabi ko lang na ganun yung depiction nila kay Paul kasi nga laging wanted. Laging wanted, no? Laging hinahabol. Pero depiction lang nila yon. So, possible naman na hindi siya tumatakbo pag siya inaaresto. So, hindi ko alam, hindi natin masabi. Wala naman tayo doon. Anyway, at wala rin yun sa Bible. Wala rin naman sa Bible. Yung kay Jesus, malinaw na hindi siya tumakbo. In fact, nung tinaga ni Paul yung tenga, binalik niya yung tenga. Malinaw na hindi tumakbo si Jesus. Pero dito sa mga depiction sa Bible, wala kasing ganon. Parang sinasabi lang ay inaresto sila. Parang ganyan. So, hindi natin masabi. Sa Book of Acts 16, dyan po natin makikilala ang isang businesswoman na ang pangalan ay si Lydia.
Bay talaga parang si Lydia ay businessman woman na noon pa. No, kung kailangan niyo po ng bigas, mag magtanong kayo kay Lydia ngayon, kay Ate Lydia. Pero si Lydia, ang hinanap ko yung yung iba-ibang versions ng Bible. Ang sinasabi, siya ay seller of purple. Acts 16:14. Ewan ko naman kung ano yung purple. Kasi ang alam kong purple ay kulay. Siguro tela yung binebenta niya. I-correct na lang po siguro ako, no? Hindi ko alam. Kasi nagtingin ako ng iba-ibang versions. Ang nakalagay, she is a businesswoman. Teka, kanina sinilip ko yung Sa verse 14, sabi dito, one who heard us was a woman named, ano po ito, Acts 16:14. One who heard us was a woman named Lydia from the city of Thyatira, a seller of purple goods. Purple goods Ano kaya yung purple goods, no? Avocado kaya yun? Kasi ano pa bang mga purple? Purple, grapes. Ewan ko, hindi ko alam Purple goods Ano po bang ibang version sa inyo po? Tela po, tela na. So mukhang ano nga siya siguro, yung garments, no? Fabric. Kasi po, ang purple ay siya, mataas ang tingin sa kulay na yan. Fun fact, alam niyo po ba na ang toga ng mga abogado ay purple? At ng mga judge? Kasi po yung kulay na purple, ang ibig po sabihin niyan ay may mataas na ranggo sa lipunan. Kaya kung purple seller siya, tela binibenta niya, most likely baka level ng mga Hermes. Ano pa bang mga mamahaling, mga Louis Vuitton, mga ganyan siguro. Ngayon, ewan ko, hindi ko alam. So, sa Acts chapter 16, nakilala ni Paul at ni Silas si Lydia. Meron din sila diyang pinalaya mula sa masamang espiritu na isang slave girl. Diyan din sa Acts 16, pinakita na na-imprison si Paul at si Silas sa lugar ng Philippi. At pinakahuli, dun sa kulungan na yon sa Philippi, ito po yung isa sa mga importanteng natutunan natin sa Sunday School, yung mga batang Sunday School, yung lumindol at bumukas yung gate ng kulungan at natakot yung guard kasi mawawalan siya ng trabaho, baka patayin pa siya kasi akala niya tumakas si Paul at si Silas. Pero sabi niya, "Hoy friend, andito pa rin kami." At dahil doon, sa pangyayaring yon, yung guard na yon ng kulungan ay nakakilala kay Jesus Christ. Kasi nung bumukas yung gate, hindi tumakas si Paul at si Silas. So nangyari po yan sa lugar ng Philippi. Dami pala nangyari sa lugar ng Philippi, Pero yung pag-aaralan po natin ngayon, meron pa pala, sorry. Ito yung mga, dagdag ko na lang po ito, ginugel ko lang din naman yan sa Britannica. Ay, ang liit, parang malabo pala dito, pasensya na. Ang town ng Philippi, sabi sa Britannica Encyclopedia Online, ay in-establish daw ng 356 BC by King Philip II of Macedon. So Macedonian po si King Philip. Hindi siya yung King Philip na nag-establish ng Pilipinas, kasi Spaniards yon. Philippi was a religiously pluralistic place. Ayan. Ano pong ibig sabihin ng religiously pluralistic? Ang ibig pong sabihin niyan, yung Philippi, para po siyang, hindi ko ma-compare sa panahon natin ngayon kasi hindi na religious yung mga tao ngayon. Parang pag kinumpare mo sa New York, wala naman na masyadong churches. But the point is, yung lugar po ng Philippi ay under ng Roman Empire rule at marami pong religion na pinapractice sa lugar na iyon. Pero, ang mahalaga po dyan ang pinaka-prominente na quote-unquote religion, pero hindi po yung religion, ay yung parabang pagrespeto o pagmataas na pagtanaw ng mga taong naninirahan sa Philippi sa Roman Empire. So the point there is, yung panahon na yon, historically, mataas ang pananaw sa emperor, sa king. Para na siyang Diyos. Ganun yung pananaw nila. Kaya pag napanood kayo ng mga ancient na mga movies, yung mga may gera-gera, ang pananaw nila sa kanilang king, sa kanilang emperor ay Diyos nila. Kasi yun yung kanilang pananaw. Okay? Paul's letter to the Christians at Philippi was written while he was in prison somewhere. Pero, sa mga hinanap ko pong mga references, yung kung saan sinulat ni Paul yung letter niya sa mga Philippi, sa mga Philippians, ay hindi nila alam kung saan siya nakakulong. Sa dami nga kasi ng pinagkulungan niya. Paul's letter, much of the letter is devoted, ito na yung panghuli. Yung much of the letter is devoted to instruction about unity and humility. Yung Philippians na libro po, pag binasa natin simula Philippians 1 hanggang 4 yata yan or 5,
ang laman po niyan ay puro patungkol sa paanong maging united at humble ang mga taga-Philippians. Ang tanong, bakit? Kasi nung panahon na yon, masyadong madaming hiwa-hiwalay na mga religious sects. Kaya sinasabi niya na kailangan magkaisa kayo para hindi kayo para mawala yung church. No? Okay. Talo na po tayo ngayon sa ating pag-aaralan, pagbubulayan sa umagang ito. Medyo malabo po dito, lalo na dito sa mga nandito, maliit po ito. Kung may Bible po kayo, makibukas po kayo sa akin sa Philippians chapter 2, verses 1 to 4. Ulitin ko po, sa Philippians 2, 1 to 4. Babasahin ko po, sa susunod ko pong slide ay may Tagalog, English po muna tayo. Therefore, if there is any encouragement in Christ, if any consolation of love, if any fellowship of the Spirit, if any affection and compassion, verse 1 po yun, make my joy complete by being of the same mind, maintaining the same love, united in spirit, intent in one purpose, period. Verse 3, do nothing from selfishness or empty conceit, but with humility consider one another as more important than yourselves. Do not merely look out for your own personal interests, but also for the interests of others. Tagalog po, Filipos 2, 1 hanggang 4. Kaya nga, kung mayroong anumang kasiglahan kay Kristo, kung mayroong anumang kaaliwan ng pag-ibig, kung mayroong anumang pakikisama ng Espiritu, kung mayroong anumang pagkagiliw at habag, ay lubusin ninyo ang aking tuwa sa pagkakaroon ng gayunding pag-iisip. Magtaglay ng gayunding pag-ibig na magkaisa ng diwa at may isa lamang pag-iisip. Verse 3, huwag ninyong gawin ang anuman sa pagpapaligsahan o pagmamataas, kundi sa kababaan, ituring na ang iba ay higit na mabuti kaysa inyong sarili. Verse 4, huwag tingnan ng bawat isa sa inyo ang kanyang sariling kapakanan, kundi ang kapakanan ng iba. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Tingnan po natin itong Philippians 2. Napansin niyo po ba, ayan, kung pag-aaralan po natin, isa po talaga sa nag-catch ng attention ko nung pinagbubulayan ko po itong verse na ito, palibhasa kami ng asawa ko ay mga English teacher, ang nauna ko po talagang napansin, yung verse 1, sa Tagalog man yan o sa English, ay nagpaulit-ulit ng if. O sa Tagalog ay kung. Review po tayo. Sa pag-aaral ng wika, ang ibig sabihin ng if, at sino ba ditong, wala si Rimar Pero sa pag-aaral kasi ng computer, meron din yan yung tinatawag na conditional statements. If blank, then blank. Ayan si Liza, mathematics dito. Logic kasi ito logic. If blank, then blank. So, sa programming, pag sinabing if blank, then blank. Kunwari, if kinlik mo ang yes, then proceed. If kinlik mo ang no, then close. Yung sa mga website, di ba may makikita po kayo, yes, no. Mukha lang po yung simple, pero alam niyo po sa mga programmer na kagaya ni ang ating gitarista po si Rimar, ano po yan? IT po yan, programmer po yan sa isang company na ang tawag doon, nagsusupport sa GCash. So yung mga GCash nyo, si Rimar ang nagsusupport dyan. Pag kinlik nyo yes, di ba, send money. Yes, no. Meron po yung may program po yon. If then. Conditional. No? Sa English, sa amin, ang tawag naman doon, conditional clause. Pag sinabing conditional clause, if blank, then blank, parang ganito. If you give me money, I will work hard. Kunwari, if you don't give me money, I will not work hard. Yan yung pag-aaral ng clauses. So, nung pilit ko siya inintindi, hindi ko talaga siya magets. So, nagbasa-basa ako ng ano ba yun? Bakit ba ganun yung pagsisimula niya na if there is any encouragement, if any consolation of love, if any fellowship of spirit, if any affection. Tapos 4 pa siya. Alam niyo po sa Bible, pag inulit-ulit, emphasis yan Inulit-ulit So kung tatagalogin natin, sabi, kung mayroong kasiglahan, kung mayroong anumang kaaliwan, kung mayroong anumang pakikisama,
kung mayroong anumang pagkagiliw. So nung ako po yung nag-research, ang sabi ng mga Bible scholars, ito po pala ay isang exhortation. Ano po? Ang ibig sabihin po ng exhortation, ito na po tayo. Yan. Sorry, mali ako naibili na to sa amin ni Ate May. Nagkamali ako ng pili ng kulay ng slide. Paul begins with friendly exhortation. Ito po yung if clauses. Ano po ba yung exhortation? Ang ibig sabihin po ng exhortation, sabi dito sa Webster's Dictionary, ay an address or communication emphatically. Pag sinabing an address, talaga namang may, may buong energy, buong sigla. Kasi gusto ko pong ma-imagine nyo na ito po'y sulat. Nasusunod po natin? Ito po'y sulat. Hindi po ito panahon ngayon na may video call. Na parang, pag may video, kahit wala kang salita, pwede mong pakita yung kasiglahan mo sa pagbate. Di ba yung mga politiko, pagpasok pa lang, kala mo, kakilala kayo, no? Talaga namang grabe yung bate eh. Yun yung emphatic. Makita nyo sila, hindi po sila ganito kumaway. Di ba po? Ang mga politiko po nga, ganito pa kumaway. Amen po ba? Pero nakikita nyo ho kasi yon. Tama? Kasi nakikita ng mata nyo yun. So, ang exhortation sa pagsusulat ay napaka-importante kasi ito ay pagpapakita ng hi, hello. Hindi lang siya hi, hello. It's isang napaka-importante na kasama nyo ako, magkakaibigan tayo dito, we are one. Parang ganun siya, emphatic, no? Exhortation. Kasi sa panahon natin ngayon, sa panahon nga ngayon, wala nang ang tawag doon ay? Address? Ano ba tawag doon? Yung hi, hello, dear? Salutation? Salutation ba yun? Wala na nga salutation ngayon eh. Napansin nyo ba sa panahon ng chat? Isa ho yan sa mga pinag-aaralan din namin sa languages. Yung communication ngayon, yung mga mas bata, hindi na marunong mag-communicate. Kaya ako lagi ko sinasabi, pag may nag-chat sa akin ng, Sir Matt, question mark. Ay naku, hindi kita re-replyan. Pinag-isip mo pa ako kung anong gusto mong mangyari. Ang tama pong pakikipag-communicate, magsisimula ka po muna sa pagbati, di ba? Oh, napaka-basic, di ba? Hello, Mami G. Naalala mo yung ganito, ganyan. Di ba? Parang nagbibigay ka ng context, hindi yung, Sir Matt? O kaya, buti nga kung minsan question mark, minsan period. So, hindi ako pag estudyante, hindi ko nire-replyan. Kasi parang, pag-iisipin mo pa ako kung anong, kahit katrabaho, hindi ko nire-replyan. Sinisin ko para makita niya na, dapat po kasi, pag meron tayong mensahe, dahil sulat siya, malinaw nating sinasabi. Kasi, ang problema kasi, dahil ngayon nga, mayroong mabilisang reply, Sir Matt, ang ine-expect niya, yes? Ano yun? Di ba? O kaya, ha? O kaya, question mark. Nasusunod po natin. Ang problema po kasi sa interactive communication, hindi na natin pinaplano kasi naisip natin, pwede naman nating ipaliwanag later and so on and so forth. But sa totoo lang, you're wasting time exchanging, waiting, and so on and so forth. Versus yung ginawa ni Paul na pinakita niya agad sa una pa lang na, hello, kahit ako'y nakakulong, binabati ko kayong lahat. Diba? Na ano sabi niya? Kung meron man tayong kasiglahan, isipin nyo, nakakulong ka, tapos ang keyword mo agad sa una kasiglahan, kaaliwan, pakikisama, pagkagiliw at habag. Gusto ko pong maintindihan natin na kapag tayo bad trip, hindi rin ho maganda minsan yung lumalabas sa ating mga bibig. Di ba? Minsan nga kahit napaka-kalmadong tao pagka merong kakulitan o nakakainis, may lumalabas sa kanyang hindi maganda. Pero si Apostol Pablo, yung sulat niya, hindi siya nagsimula na, para bang, hindi siya sad boy. sa terms ng mga Gen Z, hindi siya sad boy. Parang, kamusta kayo dyan? Ako, eto, nakakulong. Nag-iisa. Walang makasama. Sana all may nakakain. So, sana all may damit na nasusuot. Hindi ganun hindi ganun yung intro niya Ang intro niya, kung meron mang kasiglahan, kaaliwan, pakikisama,
pagkagiliw. Yung intro niya parang, "Hoy guys, hello. Kamusta kayo dyan?" Ganun yan niya. Verse 2. Teka, sunod po natin. No? Pakita ko na nga lahat para... Yan. Ano pa po? Paul describes a single-minded commitment to something and the conditions for such commitment. Doon sa mga susunod na verse, pinakita po ni Paul yung single-minded commitment. Ang ibig sabihin ng single-minded commitment, iisa lang yung commitment na pinagkokomitan mo. Commitment nga di ba? So kailangan meron kang isang malinaw na ito yung ikaw, tayong lahat, isa lang yung pagkokomitan natin. Okay? For the Philippians, they are being challenged to embody and exemplify the type of mindset which Jesus demonstrated with the disciples and his earthly relationship with the Father. So parang nire-remind niya na, kahit ganyan na nangyayari dyan sa sa Philippi, huwag kayong maghiwa-walay, huwag kayong magwatak-watak, huwag kayong ganito-ganyan. Use this opportunity to be united. At maging humble kayo. Yun yung sinasabi dyan. This is then a call to oneness of mind in commitment. Yung sulat po ni Paul ay isang call o panawagan para maging united ang church. At yung panawagan na yun ni Paul, dala-dala pa rin natin hanggang ngayon dahil yan pa rin ang panawagan sa mga churches. Nakakalungkot isipin na minsan, napakasimpleng bagay, yung mga churches di pa mapagkasunduan. Example, kung anong susuoting kulay. Diba? Pambira, susuoting kulay lang, pinagtalunan pa. O kaya ano pa, venue. Ay, wag dyan, walang aircon. Ay, ganit. Venue lang, pinagtalunan pa. Diba? Napakahalaga po na maging united sa isang church. Ito, ulam. Diba, minsan, ano pa pakain natin? Pagkain lang, pinagtalunan pa. Napakahalaga po na tayo po ay united sa purpose natin at sa intent natin. This is then a call to oneness in mind in commitment. Unifying, tingnan niyo po ito unifying not personal characteristics but cooperation in the larger evangelistic mission. Ang keyword po dyan, kaya po in-underline ko, key phrase, cooperation in the larger evangelistic mission. Malinaw kay Paul, bakit niya sinishare ang gospel sa iba't ibang lugar na pinupuntahan niya. Malinaw sa kanya yon. At kapag first time mo kasing na-receive, na-encounter si Jesus Christ, masarap kasi yan sa pakiramdam Amen po ba? Sino po dito, nung nakilala si Jesus Christ, napaiyak na lang, tas nung umiyak siya, parang biglang gumaan yung pakiramdam niya. Sino po dito yung ganon? Nakaranas po ba tayo ng ganyan? Amen po ba? Amen, di ba? Ayun si Kuya. Parang, nung nag-pray ka, Lord, patawarin po ako, tinatanggap kita sa akin, Lord. Parang gumaan. Na-experience nyo ba yun? Alam ko na ako rin ganun Yung meron kang sama ng loob, siguro nagtatampo ka sa nanay mo, sa tatay mo, sa anak mo, sa jowa mo, sa katrabaho mo, sa boss mo, whatever. Tapos, may utang sa'yo, whatever. Tapos, nung nilet go mo siya sa Panginoon, parang, wow, ang gaan. Okay di ba? Ang problema, kapag namuhay ka na ng Kristiyano, sunod-sunod din naman na magiging challenges sa'yo. So, dyan na papasok yung reality of life. Na kahit po tayo mga Kristiyano, marami po tayong magiging challenge sa ating buhay. Maraming darating na mas malaki pa palang problema kaysa dun sa dati nating problema. And the problem is, when we start having those problems, we also start to move a little bit backward. Like, nainis ako sa, kunwari na lang, kunwari, wala akong pambayad sa tuition ng anak ko. Parang hindi naman dinidinig ng Diyos yung panalangin ko Siguro hindi mo na ako attend sa SG. SG lang muna. Magsi-church mo rin ako pero hindi muna ako mag-SG. Tapos wala ka na pambayad sa tuition, tapos sumunod, wala rin ako pambiling bigas. Parang di na naman talaga pinapakinggan ng Diyos yung panalangin ko. Siguro isang Sunday hindi muna ako mag-church. Pero mag-church pa rin ako sa susunod. Hanggang sa makita mo, lumayo ka na ng lumayo. Yan ang strategy ng kaaway. Kapag ka ikaw nagsimulang mang problema, papamukha niya sa'yo na, diba, hindi ka sinagot? Hindi ka sinagot ng Diyos mo? O diba, nag-pray ka? O ang tagal mo na pinagpipray niya na.
Kunwari, ano ba pinagpe-pray nyo? Halimbawa, sana mabenta na yung lupa ng lolo ko para meron kaming pambili ng ganito ganyan. O kaya ano ba, sana matanggap na ako sa trabaho. Sana matanggap ako sa scholarship para makapag-college ako. Ano pa ba? Sana ma-promote ako. Sana lumago yung negosyo ko. Sana gumaling ako sa sakit. Hindi ka gumaling. So, unti-unti, mapapaatras ka na ngayon. Mga kapatid, ang lagi ko pong reminder sa bawat isa at lagi kong reminder sa sarili ko, the more na lumalaki, dumadami yung problema mo, the more na lumapit ka sa Panginoon. Amen ba? Napakahirap niyan. Wala ka na nga. Feeling mo na nga mag-isa ka. Isipin nyo to. Actually, illogical umatras eh. Kahit sa ang logic mo tingnan, hindi man ako napakagaling dyan sa subject na yan. Illogical pong umatras kasi feeling mo mag-isa ka na, umatras ka pa, di lalo mag-isa ka na talaga. Amen? Eh kung mag-isa ka, tapos lalo kang dumikit sa Panginoon, marirealize mo, hindi ka talaga mag-isa. Amen? Yun po yung unity, yun po yung evangelistic mission na gusto ni Paul na makita ng mga churches. Na yung nakapaligid sa inyo, masyadong matindi yung influences niyan, unti-unti, aanayin yung church nyo, babagsak yung church nyo. Kaya kailangan maging united kayo. Yun yung main message na sinasabi niya. Makikisama kayo sa mga tao sa paligid nyo, pero kailangan united pa rin kayo as a church. Hindi po ba ganyan naman tayo mga Kristiyano? Paglabas naman natin dito, yung kasama mo, makatabi mo sa jeep, kasama mo sa trabaho, kasama mo sa bahay, kapitbahay mo. Hindi naman sila lahat Kristiyano eh. Hindi naman yan lahat pare-parehas of the same mind eh. Di ba? So, mahirap makisama sa ganun. Kaya kailangan tayo mga Kristiyano, we are of the same mind. Amen po ba? Amen. So, tingnan po natin yung lesson number 1 na matututunan po natin. Yun na po yung background natin. No? So far, naka 30 minutes na ako. So, bibilisan ko po ito. Sabi po dyan, ang number 1 na ni-remind ni Paul sa mga taga-Philippi ay be of the same mind. Sabi mo sa katabi mo, sikuin mo, be of the same mind. Be of the same mind. Sabi, disciples of Christ must be united in purpose and motivation. Sa lahat ng gagawin natin, isa lang po dapat ang ating purpose and motivation. Maipakilala si Jesus sa mga tao at maintindihan nila kung gaano katindi yung pag-ibig na meron si Jesus Christ sa ating lahat. Amen? That's the basic, super duper basic foundational purpose ng isang Kristiyano. So dapat, we are of the same mind. Alam niyo po, nakaka-flatter kapag may nagsasabi sa akin na, ang tawag dito, pag nire-recognize sa trabaho, yung gawa ko, yung gawa ng kamay ko. Minsan, may nagsabi sa akin yan na, parang pabiro lang naman, pero parang something like, kaya nangyari yan, kaya naman pala nangyari yan, parang something like, may project na nangyari, tapos nung nagkukwentuhan, kaya pala nangyari yan, si Sir Matt pala yung nag-manage. Eh. Ang sagot ko agad doon, lumaki kasi ako sa Sunday school, ang idol ko si Daniel at si Joseph. I mean, idol. Ibig sabihin, sila yung aking tinitingnan. Tapos matatahimik sila. Ano ibig sabihin? Pag binasa niyo yung Bible, si Joseph at si Daniel, lahat ng pinamanage sa kanila, lumago. Yan ang motivation ko sa buhay. Gusto ko maging kagaya ako ni Joseph at ni Daniel. Nung bata pa ako noon na kung saan man ako dalhin ng Panginoon, yung gawa ng kamay ko, magpo-prosper siya, magiging successful siya. Hindi dahil magaling ako, kundi makita nila na meron akong Jesus na kasama ko. Amen? Yan yung dala ko talaga, simula nung Sunday school. Kaya mga mommies, daddies, tito, titas, pa-attendin niyo po sa Sunday school yung mga bata. Kasi alam niyo po, hindi ko makakalimutan yung kwento ni Daniel at ni Joseph na tinuro sa amin ni Nanay Waning at ni Teacher Grace. Mga kasing laki kami ni na Ezra, elementary. Di ba si Joseph, alam na natin yung kwento niya. Binenta siya ng mga kuya niya, tapos naging katiwala siya, tapos nung katiwala siya, naging masipag siya, na pagbintangan na ni-rape daw yung asawa, tapos kaya nakulong, tagal niya nakulong, tapos nung nakulong siya, kinuha siya, diba? Parang kahit sa kulungan, ginagawa niya pa rin yung the best niya sa kulungan. Si Daniel ganun din. Nung nakubkub yung lugar nila, lahat sila ngayon political, prisoners of war. Sabi, sumunod kayo lahat, ito kakainin nyo. Sabi ni Daniel din, hindi namin kakainin yan kasi ito yung tinuro sa amin ng Panginoon eh. Tapos sabi, wala nang ibang Diyos na pagdadasalan ha.
Ang dadasalan nyo lang ang ating hari na si Haring Nebukadnezar. Si Daniel, pambira, nag-pray pa din. Hanggang sa nahuli siya, ang sabi sa kanya, sige, patapon niyo sa leon. Aba, nung pinatapon sa leon, nagchika-chika sila ng mga leon. Hindi nila pa, nakipagchikahan. Pero nung kinabukasan na siya sinilip ng hari, at nakita na hindi siya namatay, pinatapon buong pamilya ng lahat ng mga nag-persecute kay Daniel. Hindi, ano sabi sa Bible? Hindi pa lumalaylay yung katawan sa sahig, pinaglalapanan ng leon eh. Tindi, no? Tindi ni Daniel tsaka ni Joseph. Dapat sana yung tayo mga Kristiyano sa ating mga gawain, lagi natin ding maging model sila. No? Ako po, yun na lagi kong model. Ang lagi ko sinasabi, favorite verse ko po kasi Colossians 3:23, you do everything for the glory of God eh. As a worker, bilang isang empleyado. So yan po yung aking work ethics. Kailangan maayos yung output, hindi dahil magaling ako, kundi dahil gusto ko makita nila na, kaya pala yan maayos kasi Kristiyano siya. Amen? Dapat po tayo ganon. Kahit gaano kaliit ang ating trabaho na feeling mo maliit, nagwawalis ka, nagluluto ka fishball, kahit gaano kaliit, hindi mo dinaya yung sausawan, or ano pa ba yung mga nagbenta ka ng karne, double dead pala. Alam mo yan, yung mga simpleng ganyan, na tipong magbebenta ako ng bigas, hindi yung ang tawag doon, yung lubog na sa baha, tas pinatuyo lang. Kasi ano yun, di ba? Parang, magiging parang mabuk, ano ba tawag doon? Nangingitim, ganyan. Basta iba lang magiging lasa nun. Yung simpleng ganun, mga kapatid, or yung takal ng kanin mo doon sa karinderya mo, hindi mo dadayain. Mga simpleng bagay. These are the things na dapat maging united tayo in purpose and motivation. Bakit? Kasi dapat makita nila sa atin na, kaya siya ganyan. Kunwari, si Sir Matt hindi yan mandadaya sa oras. Kasi Kristiyano siya eh. Dapat yun yung makita sa atin. No? Yung united tayo dun sa purpose and motivation natin. Na sa lahat ng gagawin natin, makikita ang Panginoon sa atin. Kaya napakahirap po niyan. Napakahirap po niyan. Kasi ako, bagamat may skill ako dito, ang isang hirap na hirap ako ay yung labas ng bibig ko. Napakahirap po niyan sa akin. Lalo na pag naiinis ako at meron akong katrabaho na feeling ko hindi niya ginagawa yung dapat niya gawin, napakabilis ko pong mainis. At napakahirap pag-aralan tumahimik yung kagaya ko na madaldal since birth. Alam niyo po ba, paglabas ko, nagsalita na ako agad eh. Wow! Lamang eh, no? Hindi, madaldal na ako, bata pa lang ako, madaldal na ako. Napakahirap si Mami G talaga naman yung pagkakatango eh. Alam na alam niya, parang oo, mahirap talaga. Pag madaldal ka, ang hirap tumahimik. Amen ba, Mami G? Mahirap tumahimik pag madaldal ka, lalo na, hindi, sa totoo lang si Mami G, natatawa ko dito kasi may pagkakapareho kami nito, yung ang bilis mag-comment. Yung alam mo yung may pumutok na joke. Ang bilis mag-comment. Parang, ano yan eh, talent yan sa totoo lang eh. I mean, mabilis ka. Ganun din ako, minsan tuloy, nasasabi ko, mali pala. Nakasakit pala ako ng ibang tao. Kaya napakahirap pong pag-aralan, maging tahimik. At yan po yung aking constantly pinag-aaralan ngayon. Pag nainis ako sa school, minsan gagawin ko, lalabas muna ako ng office, tapos maglalakad-lakad muna ako, tapos CR ako. Minsan, yung office ko nasa second floor. Yung office kasi sa FEU, second floor, ground floor, tapos basement. Tapos sa bawat floor, may yung water dispenser. Galing ako sa office, pupunta pa ako sa basement. Para lang kumuha ng tubig. Para habang naglalakad-lakad ako, nag-iisip-isip ako. Sige, wag na nga lang. Kasi pag nagsalita ako, mapapaaway talaga eh. Although, feeling ko, dahil napakatagal ko na sa FEU, yung mga tao, parang feeling ko hindi na lang nila ako pinapansin. Pagka may sinabi ako kasi parang, ganyan siya talaga magsalita eh. Pero, mahirap po yun. Mahirap po yun sa side ko. So, kaya ko po yung sinishare sa inyo kasi hindi rin po ako perpekto. Bagamat meron akong kayang gawin na maayos, meron din akong hindi kayang gawin na agad-agad. At lahat po tayo ay nasa proseso ng pagbabago. Hanggat buhay tayo, may binabago sa atin ng Panginoon. Amen po ba? May binabago sa atin ng Panginoon habang buhay. So, ang tanong lang, willing ba tayong magpabago? At ang pagbabago, hindi yan nangyayari na ngayon. Tas bukas, hindi. Matagal. Sobrang matagal. Matagal siya. Okay. So, dapat po, we are of the same mind. Kuya Banjo, may sounds naman tayo, no? Kasi alam nyo, gusto ko i-share to. Yung next slide ko po, meron lang akong video clip. Tawang-tawa kami ni Kay dito. Napakatagal ng pelikula nito, pero every time na napapanood ko, tawang-tawa ko. Nandiyan lang sa slide. Pag-click mo, bro, may audio tayo. May audio.
Kasi maganda yung audio. Sige nga bro, pakiclick mo na nga please. Yan, paborito namin to eh. Bad trip, di ba? Ganyan po tayo mga Kristyano minsan. Papasok pala. Kala ko lalabas. Kapag wala tayong unity sa pag-iisip, papasok pala, kala nyo lalabas. Naghahatakan pala sila. Kaya pala walang kaya pala walang nangyari. Classic na. Napanood nyo ba to? Ewan ko kung napanood nyo. Pero, ewan ko ba, minsan kasi paggabi, nanonood lang kami, lumabas to minsan. Tapos tawa kami ng tawa, napakatagal na. Pero kada mapapanood namin, tawa kami ng tawa. Bakit tayo natatawa? Kasi ganyan tayo eh. Minsan hindi tayo magkaintindihan, kaya nagkakagulo tayo. Alam nyo, kami yung pamilya namin, para kami laging Dolphy at Panchito. May kukwento yung nanay ko, tapos sasagot yung tatay ko. Tapos sasabihin ko, si ganito. Halimbawa, pinagkwentuhan namin si June. Eh, napakadaming June sa biga. Pala naman ibang June yung pinag-uusapan. Namatay na yung ganito ni June. Ha? Di ba kabata pa noon? Hindi, yung isang June. Para tayong Dolphy and Panchito. Kaya si Kay, natatawa na lang siya sa amin lagi. Kasi ang gulo namin mag-usap. Pero nagkakaintindihan naman kami minsan. Naiintindihan po natin? Minsan tayo mga Kristiyano, dati maintindihan yung isa't isa eh. Pero iisa lang naman yung goal. Ang goal, maipakilala si Jesus Christ, malaman nila yung pag-ibig ni Jesus Christ, He died on the cross to save us. Simple. Pero tayo mga Kristiyano, minsan kung ano-ano pang mga pinagsasasabi natin. Di ba? Kapag may kausap po tayong tao, gusto nating ipakilala si Jesus, that's it. That's as simple as that. Yung sabihin mo lang, alam mo bro, ako, sasabihin ko, ikaw, bahala ka na kung maniniwala ka o hindi. Pero ako, naramdaman ko yung pag-ibig ni Kristo. Ikaw din, mahal ka nun. Eh, hindi, alam mo, kasi, adik ako, or dati akong magnanakaw, o dati ako nangupit, o dati ako nandaya sa trabaho. Ay, alam mo, wala namang malinis sa ating lahat eh. Lahat tayo may kasalanan, pero kahit ganyan ka, mahal ka ni Jesus. Parang ako, makasalanan din, pero mahal ako ni Jesus. Ganun lang kasimple. Ganun lang po kasimple, minsan nagiging komplikado pa. Tapos nagiging komplikado pa. Kasi ang dami pa nating mga, ang tawag doon, ina-adlib. Be of the same mind. Amen? Number 2 po. Ay, sorry. Number 2. Ay, nawala. Balik tayo kay Panchito. Sorry. Yan. Ay, si Babalo pala yan. Maintain the same love. Yan. Sabi mo sa katabi mo, maintain the same love. Maintain the same love. Alam niyo po, ang pag-maintain, isa po yan sa mga mahirap gawin. Amen po ba? Sino po dito? Ayan, si Makoy may motor. Sina John Paul, may inaalala ko na pagkwentuhan namin yung truck nila. Mahirap mag-maintain ng sasakyan. Amen ba? At natutuwa ako, lagi ko itong kinukwento, sobrang blessed ako sa ninang ko, si Ninang Eder, kasi hindi niya ako pinayagang mangutang sa kanya nung 20 years old ako dahil gusto kong bumili ng coaching tagbe 20 mil. Sabi ko sa kanya, Ninang Eder, baka pwede po ako may trabaho na ako niyan, ha? May trabaho na ako niyan. At confident ako na kaya ko siyang bayaran in 1 year ng 20,000. Kasi 20,000 lang yon. Eh may nakita akong nagbebenta ng kotse no na lumang Nissan Sunny. Ewan ko, kilala niyo yung Nissan Sunny. Ano yung box type yun, parang Lancer. Sabi ko kay Ninang Eder, meron akong nagbebenta Nissan. Ganito, 1990 model, ganyan-ganyan. Ayun, tagal na nun. 20 mil lang eh. Alam niyo, hindi ko makakalimutan yung sagot ni Mateo. Hindi Mateo. Ang sagot ni Ninang Eder sa akin, sabi niya sa akin, nako Mateo, naghahanap ka lang ng batong ipupukpok mo sa ulo mo pag binili mo yan. Kasi kesyo luma nga daw, may papagawa ka, and so on and so forth. Thankful ako sa kanya kasi hindi ako nagkaroon ng pera, hindi ko nabili. Kasi nung nagkaroon ako ng sasakyan na sinalo ko sa tito ko, buti tito ko yung may-ari, nakita ko na talagang mahirap palang mag-maintain ng sasakyan. Sa bahay, di ba? Hirap mag-maintain ng bahay, ah. Makita mo ngayon, pinapinturahan mo, after 1-2 years, makita mo may bakbak, may butas, may tulo. Diba? Mahirap mag-maintain. Mahirap pong mag-maintain ng relationship. Mahirap mag-maintain ng relationship. Kapatid mo, asawa mo, anak mo, nakakainis yung ugali, kailangan mo mag-maintain. Ano pa ba? Mahirap mag-maintain ng business. Mahirap mag-maintain ng business. Sa data po ng Go Negosyo, yata yung nabasa ko dati, almost 70 to 80% ng tinatawag na MSME, Micro, Small, and Medium Enterprise. Ang ibig sabihin po ng micro, yung mga halimbawa nagtitinda ka ng calamares, micro po yun. Small, yung halimbawa po kagaya ni na Rimar, meron silang, ano ba yun, yung coffee tea, yung nagbebenta ng coffee at milk tea yan, small to medium.
Yung mga medium, yun po yung mga medyo canteen level, yung mga merong parang mga potato corner na kiosk sa SM, medyo medium enterprise po yan. Sa data po, sa ating economics, 70 to 80% ng micro, small at medium enterprises nagsasara po yan. After 5 years. Within 5 years nagsasara. Kaya po malamang may kilala kayo, nag-franchise ng siomai or whatever, pero after a few years, nawala na rin yung siomai nila. Ano po talaga yun? Ganun po talaga yung pangyayari. Kasi nga, hindi siya well-funded, so walang iikot masyado. Ang tendency, isasara yung business. Ano yung punto ko doon? Mahirap mag-maintain ng negosyo. At napakapalad po natin kung meron tayong negosyo na buhay pa hanggang ngayon, na matagal na panahon na. Kami, yung tindahan namin, nag-start yan parang college ako eh. May kariton pa nun si mama at si papa eh. Pagka po gabi na, tutulak namin yung kariton papasok sa bahay. Pagka babalabas namin. Salamat sa Panginoon kasi buhay pa naman yung tindahan. Kahit feeling ko pinapamigay ng tatay ko yung candy minsan sa mga batang napunta doon, buhay pa naman eh. At proud kami na yung tindahan namin sa tagal na noon, 20 years. Hindi po yun, never kami nagtinda ng alak at sigarilyo. So kumbaga parang it's a proof na pwedeng mabuhay yung tindahan mo nang walang alak at sigarilyo. Kasi yun ang lagi sinasabi sa nanay ko dati. Pag di kayo nagtinda ng alak at sigarilyo, malulugi agad kayo yung tindahan nyo. So ano po yung point ko? Mahirap pong mag-maintain ng negosyo. Mahirap mag-maintain ng, ang tawag dyan, ng relationship. Mahirap mag-maintain ng health. Hirap yan. Hirap yan. Nakwento ko yata ito nung nakaraan, no? So sa 30 days, ang average ko simula January hanggang May, ang average ko na exercise ay 21. Anong ibig sabihin nun? Sa isang buwan, 21 days ako nag-exercise. Basic lang, push up, mga jumping jacks. 21 days. Ibig sabihin, meron ako 9 days na di ako nag-exercise. Ang hirap nun, ha? Ang hirap nun. At ang ginagawa ko po sa totoo lang ay stretching lang. Hindi siya yung mga matitinding nag-gym na parang si Jet na asawa ni Debbie na talagang pagkita mo parang pwede mo kang iuntog dun sa muscle niya. Hindi ko po ganoon ang ginagawa ko. Sobrang stretching lang. Pag ganyan-ganyan lang, parang nagsusumba lang mag-isa sa bahay. Ganun lang. 21 days lang yung kaya ko so far. Ano na ngayon? May na ngayon. So far, ano ngayon? May 12, 11 days. Yan. Isa pa lang yung palya ko ngayong May. Pero marami pa yung May eh. Mahirap pong mag-maintain ng routine sa pag-ehersisyo. Mahirap po yun. Pero lagi ko po sinasabi, wala po tayong dahilan na hindi gawin yan. Gawin po natin kahit po yung mga simpleng stretching, walking, yung mga breathing exercises. Pangalagaan po natin yung katawan natin. At ako po, sa totoo lang, kaya po ako nagsimula noong January kasi nga nag-out ako noong December. Kaya parang, okay. Mukhang tumatanda na ako talaga. Kailangan ko nang magbawas ng kain, mag-exercise. Yeah. Mahirap po mag-maintain. Sabi dito, andyan ba? Ayan. Sabi dyan, love is a prerequisite for unity. Kaya pala sinabi ni Paul na maintain the same love. Kasi hindi ka magiging united sa isang tao o grupo ng tao kung walang love. Amen? Amen. Yung mga nanay, dahil Mother's Day ngayon, nakakainis yung mga anak nyo, di ba? Huwag kang umuo, ha? Nakakainis yung mga anak natin, di ba? Nakakainis kaya. Di ba? Nakukutindi ng pagkaka-amen ni Ate Jack. Yari ka mamaya. Nakakainis yung mga anak natin. Hindi, kahit sino. Kapamilya, katrabaho, boss, whatever. Nakakainis. Pero pag may love ka dun sa tao na yun, kahit nakakainis yun, mahal mo pa rin siya. Amen? Ang lakas din naman ng amen ni Ate Jack doon. Amen ba? Ganun sa church din eh. Sa totoo lang, meron naman tayong ka-church na nakakainis yung ugali eh. Siyempre, tao din tayo eh, di ba? Meron tayong mga ka-church na nakakainis ang ugali. Pero dahil meron tayong unity sa ating spirit and mind, mahal pa rin natin yung tao at ang lumulukob sa atin ay pag-ibig ng Panginoon. Okay na yan, bayaan mo na yan, tuloy pa rin tayo. Amen? Kaya napakasaya nung ating pangalan yan, yung ating swimming sa Ampe Resort. Kitang-kita ko talaga yung saya eh. Sa sobrang saya ng mga bata, hindi pa nga pwede mag-swimming, nag-swimming na. 'Di ba? Pero talagang kitang-kita mo yung saya nila. Talaga namang dumadive pa eh. Tindi ng mga batang yun eh, no? A love that rejoices in what is best for others.
Yang uri ng love na yan. Mag-ingat po tayo sa love, mga kapatid. Kasi po yung love for yourself, mahalaga po yan. Mahalaga yan. Kasi ako, love ko yung life ko, kaya ako nag-exercise eh. Gising ako ng alas 5 para lang mag-exercise. Every day. At pinipilit naming matulog ni Kay ng 9:30. Para lang the next day medyo, di ba? So pinipilit namin matulog na maaga para magising na maaga para makapag-exercise. Bakit? Siyempre, love ko yung katawan ko. At saka ayoko nang magpaika-ika dahil lang dun sa namamagang hinlalaki ko. Ayoko na siya ma-experience. So ako talaga ay medyo naging mindful sa, halimbawa ngayong week, kunwari kumain kami ng burger, oy teka, beef to. Monday. O wag na tayo ulit kumain, next week na ulit. Pinag-uusapan namin talaga, isda muna tayo ngayon. Oops, white meat muna tayo ngayon. Magulay tayo, bumili tayong gulay. Tapos pakita sa rep, wala na tayong saging o mansana. So, kasi mahal namin yung buhay namin. Mahal niyo ba yung buhay niyo? Amen. O mahal niyo ba yung mga kamag-anak niyo? Di dapat pangalagaan natin yung sarili natin. Amen ba? Yan. At saka bukod po dyan, napakagastos magpa-doktor. Di ba? Kaya pinakamaigi talaga ay dapat tayo ay natural, walang halong kemikal. Di ba? Gawin natin yung the best natin. Uminom ng tubig. Yan, ng madami. So sabi dito, a love that rejoices in what is best for others. Ano daw yung love na yon? Sabi, love is a prerequisite for unity. Maintain the same love. Anong klaseng love? Love that rejoices in what is best for others. This kind of love will not result in selfish behavior that sinfully exploits others. Sabi ni Hamilton 2010. Isa po ito sa reference ng mga Bible scholars na research ko. Sabi dyan, yung love daw na tinuro sa atin ng Panginoon, ito yung love na nagre-rejoice in what is best for others at hindi ito love na magre-resulta ng selfish behavior. Dito ko na po ipapasok yung sinasabi ko kanina nung introduction ko kung bakit hindi mag-work yung unity concept ng mga politicians. Alam niyo kung bakit? Kasi wala sila niyang love that will not result in selfish behavior. Ang mga politicians, unfortunately, ang laging iisipin niyan sarili nila. O siguro hindi naman lahat. Siguro hindi, wag natin lahatin. Mga, kumbaga sa safeguard, 99.9. Pero unfortunately, yan po ang katotohanan sa Pilipinas, karamihan ng politicians natin ay selfish at sarili ang tinitingnan. Napaka-rare, super-duper rare nung tao na talagang paglilingkod yung gusto niyang magawa. Siyempre sa mga meeting di avance, sa pangangampanya, natural, sasabihin nilang, alangan namang sabihin, iboto niyo ako, nanakawan ko kayo. Pero wala namang magsasabi nung ganun, di ba? Serbisyo po ang aming, di ba? Lahat may pakialam, lahat may serbisyo, lahat may, di ba? Pag eleksyon, lahat, bait yan. Di ba? Inulat ko lang po ito, basahin ko po yung notes ko dito. This is the reason why the false concept of unity that is being forwarded by politicians will never work. And I'm not just talking about politicians in the Philippines. I'm talking about politicians elsewhere. Because their unity is founded on selfish behavior and they want to exploit others. Ano po ibig sabihin ng exploit? Lamangan. Pagtingnan po natin dito, yung pag-ibig na tinuturo sa atin ni Jesus, dapat hindi siya para lamangan ng kapwa, kundi dapat daw ay mag-rejoice para sa ikagaganda o ikalalago ng iba. Kapag may pag-ibig ka, nakita mo yung kapitbahay mo na finally nakapagpakabit ng kisame, dapat masaya ka. Amen? Mapuwerang ninakaw niya yung pinanggastos doon. Pero the point is, kung wala kang kisame, parehas kayong walang kisame, yung kapitbahay mo nagkakisame, kung love mo siya, dapat maging masaya ka sa kanya. Oy, Mare, congrats, may kisame ka na. Oy, Mare, congrats, may electric pan ka na. Oy, Mare, congrats, may ano ka na. Ano ba tawag dyan? Yung washing machine. Dapat masaya tayo for others. Kasi pag selfish ka, ganito yung mindset. Yan naman eh. Blah, blah, blah. Di ba? Nakabili ng, uy, si ano daw, bago yung ref. Yan naman eh, baon sa utang. Bumili-bili pa ng ref. Pag ganyan tayo mga kapatid, check natin yung mga puso natin. Kasi baka selfish love na yung meron tayo. Baka yung umuugat sa atin eh, wala akong bagong ref ah. Wala akong bagong kisame ah. Baka ganyan na yung umuugat sa atin. Amen? Kailangan, alam niyo po, sa community namin,
Natutuwa kami ni Kay pag nakikita namin mga kapitbahay namin may bago. Halimbawa yung katapat namin, bahay namin, may katapat, may katabi. So meron din silang porch. Ano ba tawag sa porch? Parang terrace. Ginagawa ngayon. So tinitingnan namin, sabi, ang ganda ng pagkakagawa sa kanila, no? Tapos nung napadaan kami ng isang araw, sabi ni Kay, uy, may tiles na sila. Oo nga, may budget sila, kami wala. Pero ang ganda ng gawa, no? Tinitingnan namin, ang ganda ng pagkakagawa. Maganda yung tiles nila, tingnan natin kung saan kaya, di ba? So parang ang point is, masaya kami para sa kanila kasi OFW sila eh. Minsan lang silang umuwi at malamang talagang pinag-ipunan nila para mapakabit yun. So kami ni Kay, di next Christmas ulit. Ganun lang yun, 13th month. So wala kaming tiles pero masaya kami kasi naunti-unti namin yung bahay. Amen? Dapat masaya din tayo sa kapitbahay natin. Hindi yung, yan naman eh, ganyan-ganyan. Di ba? Number 3, panghuli. Sorry, 55 minutes na ako. Do not be selfish. Yun yung karugtong. Humility is a prerequisite of selflessness. Sabi mo sa katabi mo, do not be selfish. Do not be selfish. Alam niyo po, yung selfishness, yan po ay nag-uugat sa lack of humility. Kasi ang gusto mo, ikaw lang palagi. Wala kang humility, wala kang pagpapakumbaba na maintindihan na yung ibang tao rin ay they deserve something better. Parang gusto mo ikaw lang lagi, kami lang lagi, dapat kami, ganito. Kapag hindi mo nakita na, hindi ka maging masaya sa ibang tao na, uy, okay nakapag-abroad na siya, uy, okay nakabili sila ng ganito, uy, okay, may gate na sila. Pag hindi ganyan ang pananaw mo, i-check mo kapatid yung sarili mo kasi baka wala kang humility enough to say na okay lang kami, kahit kami ganito, magkakaroon din kami niyan soon. Pero masaya kami para sa'yo. In the same manner, sa church, dapat ganyan po tayo sa church. Dapat meron po tayong humility at hindi po tayo selfish in a sense na, kunwari, sinabi ni Pastor, ganito gawin natin, ayoko niyan. Dapat, kapag yun ang lalakaran ng church, dapat united tayo sa lalakaran natin. Amen? Kung ang goal natin ay maipakilala si Jesus Christ dito sa community ng Bukal, dapat magtutulong-tulong tayo at may role tayong ginagawa, bawat isa sa atin. Si Chef, napakalaki ng role niya. Isipin mo yung mga batang yan, in, 5, 10 years time, teenagers na yan, at ang prayer ko sa puso ko, sana maalala nila si Chef. Na nag-aagaw-agawan silang tabihan sa harap. Gusto nila 10 sila katabi ni Chef. Aagaw-agawan pa nagtutulak mo, huy ako dyan kay Chef, huy ako dyan. Siguro yung puging-pugi kay Chef. Bay, gusto lahat sa tabi. Kaya laki-laki ng likod. Pero ano po yung point ko? Yung role ni Chef na madala yung mga batang yan dito, sobrang laki. At bakit ba niya ginagawa yun? Ba't pasusunduin ni Chef? Kasi nga yun yung ating nilalakaran, yan ang ating goal, yan ang ating role, maipakilala si Jesus dito sa community ng Bukal. Amen? So kung kayo po yung mga taga rito sa Bukal, ay salamat po kasi alam ko kayo tumutulong sa atin na mag-invite ng mga taga Bukal pa. Ito yung community natin eh. Pero, clarification, hindi naman ho tayo sa Bukal lang. So kung taga Silang kayo, taga Dasma kayo, taga kung saan pa kayo, pwede po kayo mag-invite ng mga katrabaho, kaibigan. Kasi ngayon yung goal natin. Amen? So dapat ay wag po tayong maging selfish, wag po nating kanyahin yung salvation, yung mabuting balita na natanggap natin, i-share po natin yan sa ibang tao. Babasahin ko po itong panghuling, ito po ay second to the last slide. Nasaan si Gwen? Cue mo na yun, Gwen. Second to the last slide. Palakpakan naman natin si Gwen. Masaya ba kayo? Ako, masaya ako eh. Masaya yung puso ko na debut. Debut, at susunod na dyan si Angel ni Ate Minda at si Rean soon. Makikita nyo yan. So, nawala tuloy ako. Second to the last slide. Yun. Second to the last slide po ito. Ito po ang responsibility nating mga Christians. Yan. Yun na yun. Halika na dito. Tutugtog ka na bale. Parang babackgroundan mo ako. Ganun yan. Okay lang yan, Apir. Ayan. Kapag napansin niyo po na, at sa pangwakas, makita niyo po si Rimar lumalakad dyan. Yun na po yung mga cue namin. Second to the last slide. Yan. Ito po yung responsibility nating mga Christian. Babasahin ko po, English po ito pero sige, tatry ko yung best ko na may paliwanag. In many ways, the values Paul articulates in Philippians is not only at variance with the values of ancient Roman Philippi. Hindi lang daw
yung value na tinutulan ni Paul ay may connection sa mga taga-Philippians. It is at variance with the tendencies and inclinations of the fleshly impulses of all humans. Take note, anytime and everywhere. Anytime and everywhere. Panahon nila, panahon natin, napagkalayo ng Greece sa Pilipinas, it's the same variance. Ano po ibig sabihin yan? May tendency daw po tayo na tayo ay maging selfish. May tendency po tayo na tayo ay kumalas at hindi makisama. May tendency tayo dyan. Kasi tayo ay tao. Maiinis at maiinis tayo. Wag na nga lang, nakakainis naman yan. Ayokong ka-team yan, ayokong ka-grupo yan, ayokong ka-church yan. Pero ang sinasabi ni Apostol Pablo, maging united tayo, not because of anything else, but we are united by the love of Jesus Christ. Tuloy ko po. This makes the possible applications of Philippians 2:1-11 a universal endeavor. Ibig sabihin, sa kahit saang panahon, sa kahit saang bansa, sa kahit saang lugar, sa kahit saang church, dapat ang endeavor natin ay iisa na tayo ay maging united. United in the body of Christ. As the exhortations towards unity, humility, and servanthood are constants of the Christian faith. In our age, ngayon daw, in our age, matters such as strife and selfishness endure and continue to damage the lives of Christians and the well-being of entire congregations. Yun daw pong strife, hindi pagkakasundo-sundo, at yung selfishness, yan ang sumisira, yan ang anay sa mga churches. Gaano na karaming ng mga kasama natin sa church ang hindi na nag-church dahil nakarinig ng balita, natisod sa kung kanino, whatsoever, na hindi ko makakalimutan yung tinuro ni Pastor Molo dati. Kapag hindi ka na nag-church dahil natisod ka sa ka-church mo, ibig sabihin, hindi ka nag-church dahil kay Jesus. Nag-church ka dahil dun sa kasama mo sa church. Natisod ka dun sa ka-church mo, nainis ka, hindi ka na nag-church. Ibig sabihin, hindi si Jesus ang focus mo sa pagpunta sa church na yun. Hindi ko makakalimutan yan. Parang high school ako nung narinig ko yan kay Pastor Molo. Feeling, hindi ko matandaan na bata pa ako noon Feeling ko ang dami sigurong nag-backslide nung time na yun. Kaya sinabi ni Pastor Molo yun, na yung katitisuran. No? Panghuling statement, at naka-underline po dyan sa screen. The responsibilities which Paul has assigned to the Philippians then are still in effect in our modern day. Amen po ba? Ang sulat ni Apostol Pablo sa mga Philippians na tayo ay maging united, na tayo ay maging humble, na tayo ay maging united in love, hindi po yun para sa mga taga-Filipos lamang. Hindi lang yun para sa church in Philippi. It's for all of us na naniniwala sa Panginoon. Amen po ba? Tayo po tayo lahat and let's close with a prayer. Panginoon, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo ngayong araw na to. Salamat sa reminder mo na makultivate namin yung pagkakaisa sa aming church. Panginoon, humingi po kami ng kapatawaran kung at some point in our lives kami po ay nakaisip na wag tumulong sa church o deadmahin o i-ignore yung aming mga gawain dahil ayaw namin makisama. Patawarin mo kami, Panginoon. Lord, ngayong umagang to, we pray na itanim mo sa puso namin yung goal ng church namin na maipakilala ka sa iba pang mga tao. Hindi lamang dito sa lugar ng Bukal, kundi sa aming workplaces, sa aming community, sa aming mga kamag-anak, sa aming mga kaibigan. Dalangin namin, Panginoon, na tulungan mo kami, magkaroon kami ng kalakasan ng loob, magkaroon kami ng courage, ng love towards others para ma-share namin, Panginoon, yung iyong salita. And Lord, we pray na sa mga darating na panahon, patuloy mong i-remind ang bawat isa na magkaisa kami sa lahat ng gawain na aming pong lalakaran. Ito pong aming church ay itinatag upang mapapurihan ka, upang maipakilala ka sa mga tao. And we pray na huwag mo pong hayaan na mawala kami dun sa tatahakin namin na iyon. Panginoon, sa umagang ito, patuloy din naming pinapanalangin at pinagpapasalamat sa iyo ang buhay ng bawat isa na kasama namin dito, maging yung mga ibang nasa online worship service. Thank you, Lord, for this opportunity to study your word, to learn about your word. And we pray, Lord, na ikaw, Panginoon, ang talagang magbe-bless sa bawat isa.
At patuloy po namin itinataas at pinagpapasalamat sa iyo ang aming pong mga nanay na kami ngayon na nagsiselebrate ng Mother's Day. Maraming salamat po sa kanilang mga buhay. Salamat po sa kanilang mga sa mga blessings na natanggap namin dahil sa kanilang mga buhay. Bigyan mo po sila, Lord, ng malusog at malakas na pangangatawan. Patuloy mo silang pagpalain every day at talagang patuloy silang maging encouragement sa kanilang mga pamilya. Maging source sila ng pag-ibig, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Sa inyo po namin pinagkakatiwala ang lahat. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po, makakaupo na po ang lahat. Dadako po tayo sa ating pagkakaloob. At sabayan na rin po sa pag-awit. Sige po, ating pag-pray ang ating mga offering and tithe. Panginoon, salamat po sa inyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Alam namin ang biyaya at pagpapala mo ay hindi natatapos. Andyan ka palagi upang kami ay suportahan sa lahat ng aming mga pangangailangan. Salamat po sa kalakasan na lagi niyo pong ibinibigay upang ang bawat isa sa amin ay makagawa at tunay na ang anumang na pinaghirapan namin ay maibalik namin sa inyo, Lord, ng may masayang puso. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa lahat ng bagay na ginagawa mo, maging sa mga business, Lord. We still pray na kayo po ang magpala sa lahat ng may mga business, sa aming mga kapatid, at palagi niyo pong ingatan ang bawat isa sa kanila pong paghahanap buhay. Sa inyo po ang pinakamataas na papuri, Panginoon, at nawa ang lahat ng kaloob na ito ay maging karagdagan, Panginoon, para sa iyong mga gawain. Ito po ang dalangin namin ng may pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Para naman po sa mga announcement, tithes and offering can be sent through yan po sa mga number na nasa ating screen. Worship service at 9:30 every Sunday. Prayer and intercession Saturday at 9 a.m. Plus, like, comment, share, and subscribe to our YouTube channel, Facebook page, Instagram, Spotify podcast, and TikTok. Birthday celebrants, wow! May 12, Matt Nepomuceno. May 14, Gigi Villaseñor. And May 15, Bella Celeste. Awitan po natin sila. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Meron pa po ba? Ayan, TSG, Kaligtasan Lesson right after the service. Alam niyo po, nakakatuwa ang Panginoon. Lahat po itong araw na to ay puro instant. Kaya alam ko na nauunawaan na niyo kung bakit nagtatanungan kami. Kasi po ay hinanda rin naman kami ng Panginoon upang ang ating pananambahan ngayon ay maituloy. Di po ba? Ganon kabuti ang Lord. At salamat talaga sa Kanya dahil sa Kanya po talaga nagmumula yung mga kakayanan na pwede naming gawin at ipaglingkod para sa Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon. Tinatawagan ko naman po meron pa pala, special announcement, shepherding group for young adults today, right after the service. Kaya mga young adults, wag po kayong aalis. At ngayon naman, tinatawagan ko si Sir Matt para sa panalangin.
Sige po. Tayo po tayo lahat. O, di ba? May time pa kayo mag-celebrate ng Mother's Day, ah. Kung kasama niyo po yung nanay niyo, yakapin niyo nga po. Yan. Sige po. Uy, Gajel. Yakapin. Yan. Di ba? Kung kasama niyo po, pati yung asawa, pwede na yan. Yan. Kung kasama niyo po yung nanay niyo, yakapin niyo po at sabihin mo, thank you, Mama. Meron po tayong celebration ng Mother's Day. Baka isipin niyo hindi tayo nakapag-prepare. Meron po, kaya lang nasa Shenzhen, China pa yung ating parcel. Ay, mga bata pala, sorry. Ngayon ba? Ngayon po. Ay, sige po, sorry po. Upo muna po kayo. Sorry po, hindi ko po na-miss out ko po ito. Ayan. May kanta po ang Chef Nantes Choir. Bro. Okay. Salamat mga kids. Sige po, tayo po tayong lahat. Sige po. Tayo po tayong lahat.
Sige po, let us all close with a prayer. Manalangin po tayo. Panginoon, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa araw na ito. Salamat, Lord, sa pagkakataon na kami magkasama-sama. Salamat, Lord, sa blessings. Salamat sa pamilya. Salamat sa mga nanay na talagang ikaw ang nagpala at nagbigay sa amin. Lord, dalangin po namin sa iyo ang darating na linggo na ito. We pray na ikaw ang mag-bless sa bawat isa sa pagbabalik namin sa aming trabaho, sa aming school, sa aming negosyo, sa aming mga gawain sa bahay. We pray, Lord, na ikaw ang mag-sustain ng aming kalakasan, ikaw ang magbigay sa amin ng wisdom, ikaw ang patuloy na gumabay at mag-bless sa lahat ng aming mga gagawin na activities within this day at sa mga darating na araw. Patuloy namin dinadalangin, Lord, sa iyo, yung mga may karamdaman ngayon, most especially ang aming pastor na si Pastor Joash. We pray, Lord, na manguna ka sa kanya, bigyan mo siya ng sapat na kapahingahan, at manumbalik ang kanyang kalakasan at kanyang good health, Panginoon. Ganon din sa mga iba pang kasama namin na wala dito na may iniinda na karamdaman. We pray, Lord, na ikaw ang magbigay sa kanila ng kagaanan ng loob, ng kagalingan sa kanilang mga sakit. And we pray, Lord, na yung mga tao na may mga financial na pangangailangan, ito man, Panginoon, ay para sa kanilang everyday needs o ito man ay dahil sa mga gastusin na harapin nila. We pray, Lord, na ikaw ang magbigay ng pangangailangan nila. At ikaw rin, Lord, ang magbigay ng kapayapaan sa kanilang mga puso, Panginoon. Lord, we pray na kayo po ang patuloy na mag-bless sa church na ito. Salamat, Lord, sa pagkakataon na kami ay may lugar na napupuntahan upang magsama-sama at matuto ng iyong salita at makapag-fellowship sa isa't isa. Panalangin ko rin po, Panginoon, yung mga kabataan na nandito. We pray, Lord, na patuloy mong itanim sa mga puso nila, Lord, yung mga lessons at yung pagmamahal na binigay mo sa kanila. Nawa, Lord, itong mga batang ito, lumaki sila na talaga sa liwanag ng iyong salita. At sila, Lord, yung magiging next generation ng church na ito. Maraming salamat po, Panginoon. We lift up everything to you. And we honor you and we love you. Heavenly Father, we thank you, Lord. And thank you for everything. Maraming po salamat. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. Okay. Bago po tayo maghiwa-hiwalay, tayo po muna ay umawit ulit sa Panginoon. Purihin ka, Panginoon, sa lahat ng iyong mga gawa. Sambahin ka, O Diyos, sa lahat ng panahon. Sa saya o kalungkutan, kawalan o kasaganahan, sa lako at kabiguan, ang biyaya mo ay nandyan. Mabuting Diyos, napakabuti mo, Panginoon. Ikaw ay laging tapat sa akin sa lahat ng panahon. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Ikaw ay laging tapat sa akin. Napakabuti, napakabuti, napakabuti mo. God bless everyone. Ingat po tayo sa ating pag-uwi. See you next Sunday.